Hello, everyone. Welcome to today's episode in my YouTube channel, Sari-Saring Luto at Kwento. So, ngayon po, ang ipapakita ko po sa inyong i-prepare at ilutuin natin ay isang napaka-popular na dish sa Pilipinas. Ito ay isang soup dish na talaga naman pong hindi may kakaila ang popularity nito sa Pilipinas. I think all regions, all people have tasted this kind of dish called sinigang. Napakarami po nitong version at ang popular po diyan ay yung isda or fish na sinigang. Pero through the years, nag-evolve na rin po yung pagsigang sa uh, karne ng baboy. At for me right now, I'm going to make yung beef sinigang. So for those people who are not eating or fond of pork, then this could be a good substitute po sa pork sinigang or fish sinigang. So ngayon, ipapakita ko po how simple this dish and how to easy cook this one. So nakita nyo pang ingredients natin, napakakonti lang po, wala pong 6 or 7. I think it's just like few ingredients. As you can see, gagawin po nating simple sa ating pagluluto ngayon, how to make this one. So, kikita nyo po, ang first dyan na ingredient natin ay just onions. May nakita po kanina sa Asian store na yung batang-bata na sibuyas, tawag po doon batang sibuyas, yung napakamaliit pa yung mga sibuyas niya at then may tangkay na siya, may mga leaves na rin siya. So, I got like 3 pieces of those na onions. Yun po yung gagamitin natin ngayon. So, yeah, about 3 pieces of those one. Pero kung wala po kayo, you can use basically siguro medium size na onion. And then kamatis para magkalasa ng konti yung ating sinigang. May konti na rin po yan asim. Kita nyo rin po sinigang mix. Very convenient lang po kung meron kayo niyan. Dito sa States, it's very convenient to use yung tamarind-based na broth sa sinigang mix. At marami pong brands yan. Preference na lang po kung anong gusto nyo gamitin. Pero kung wala po, you can use calamansi. You can use any. And then oil para sa panggisa natin. Ito po kayo yung aking sariling version. So ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po gagawin. And then of course, kakailangan din natin ng pampaalat ng konti, asin. So, there's no exact measurement for that. Bahala kayo anong preference nyo sa lasa. But definitely, gagamit po tayo ng konting asin. Ayan. Pinagmix ko na rin po yung konting grind pepper natin, ground black pepper natin. And of course, ang preference ko sa gulay is yung bok choy. Una, mas gusto ko yung bok choy kasi hindi masyadong, na-overcook minsan. So, but it's your preference po. Pwede yung gamitin ng pechay, pwede kayong gumamit ng Chinese pechay or pechay. And then, ito po yung pinakulo ko kanina na beef, karne ng beef. So, minicrowave ko na po yan kanina for about, 20 minutes. So, isasave po natin yung beef broth niya. At siguro, bumili ako yan mga 1 kilo or about 2.2 pounds of beef chunks. May konting litid. Mas masarap po yun na isigang. So ngayon, let's start cooking. Sa una, ang sabi ko nga, yung version ko po ngayon, ay papakita ko po kung paano ginigisa. At nakita nyo po, lagay ko lang yung oil. I use olive oil in this. About 3 tablespoons of olive oil. Then painitin lang po natin yung ating pan, frying pan. And then mag-start na po tayo maggisa. And usually, inuuna ko po yan palagi yung ating sibuyas. So yan, igigisa ko na yung ating sibuyas. So makikita nyo,
Hindi po ako gagamit ng bawang kasi I know masyado pong yung aroma ng bawang at ayaw ko pong sirain. Yung minsan kasi na-overpower ng power. Na-overpower yung nung lakas nung garlic, di ba? Paggisa natin. So nag-iba na yung timpla ng ating sinigang. So gusto ko pa rin pong lasahan or malasahan yung lasa ng karne. Lalo na this instance, gagamit po tayo ng karne ng baka. Napakasarap po kaya yung broth ng baka, di ba? Sa nilaga. So hindi ko po yung sisirain. Now, I'm going to, di ba may dalawang cuts tayo kanina ng ating ginger or luya. Yung isa po talagang mince or finely chopped na luya para paggisa natin, nanunuot talaga yung collaboration ng onion sa kanong luya natin. Kasi gusto natin pupunta yan sa sabaw, di ba? Sa soup ng ating lulutuin. So nakita nyo, inuna ko muna yung mince na ginger and then sinunod ko na po dyan yung ating tomato or kamatis. So yung kamatis lang po natin, isang piraso lang po yung ginamit ko kasi as I've said, magbibigay din po yung kamatis ng konting asim or konting lasa sa ating sinigang. So, yan, gisa lang po natin. Pag lumambot na po yung ating tomato or kamatis, pwede na nating idagdag dyan yung ating luya na yung pinound ko lang na luya. Gusto ko kasi yung luya kasi napaka-soothing yan di ba? Pag ilalagay natin sa mga sabaw-sabaw. Kaya nga paborito yan, di ba? Sa mga bulalo, kasi nagbibigay talaga yan. Aside from the aroma, nag-aalis din yan ng konting lansa from our meat, yung luya. So, napaka-powerful po niyan sa sabaw. Yan. Kita nyo, malambot na yung ating tomato. So, nilagay ko na po yung ating pounded na luya. Yan. Habang ginigisa-gisa lang po natin yan, until such time na makita natin na medyo maganda na yung mixture ng ating mga ingredients. Ayan, isasahog na ho natin yan sa ating pinakulong kanina na beef. Ilalagay ko lang po yan. Ayan. Isasama na rin po natin. Yan. Yung ating ginisa ng mga ingredients. Ayan, kumukulo na yung ating So, basically, beef sinigang. Ngayon, dadagdagan ko na lang with ng our ating dish. sinigang mix. At Saka sabi ko nga sa mga busy dyan, tatay, kasi nanay, minsan yung mga malilit na bata ayaw na masyadong manghang. So, magluto, alalay lang sa ng isa ground sa mga black pepper. simpleng Pero dish, nilagyan ko po ng konti. napakasarap na putahe. Ito po yung isang So, mix example lang natin ng home style amoy ba natin cooking natin na easy to amoy follow. ng beef sinigang natin. Yun, amoy na amoy po yung karne ng baka. So, tikman ko lang po. After this, pwede nating yan, mix lang natin. Titikman ko lang po. Ayan, tingnan natin kung may lasa na, may asim. Tamang-tama. It's good. I think konting alat lang. So, alali lang po sa salt. Yan, konti lang. I think that's enough. Then mix natin. Tapos lagay ko na yung ating bok choy. Then luto na yung ating beef sinigang. At this point, lagay na rin po natin yung ating dahon ng onions. Then takpan natin for about 1 to 2 minutes. Then I'll show you po. Tapos na yung ating beef sinigang. Ayun. Nasimmer na natin. 1 to 2 minutes. Ayan. Luto na yung ating sinigang. So, i-plate na lang po natin. At ready na. Tayong kumain. So, mga kaibigan, luto na ang ating beef sinigang. So, don't forget, mag-comment din po kayo kung ano po yung gusto nyo na iluluto natin next. So, and then of course, the ingredients po nasa description natin. Again, until next time, don't forget to subscribe. Sari-saring luto at kwento with Kuya Ron.